Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat SK Mai. Isang karangalan na makasama kayo linggo-linggo upang pag-aralan natin ng sabay-sabay ang mga provision sa Local Government Code. Kasama natin ang ating pinagpipitagang punong barangay, Cap Dondon Francisco. Maraming salamat, Kags Butch. Mapagpalang araw po, mga kapwa ko servant leaders. Andito po kami para magsabi na sa ating panunungkulan may tinatawag na Performance Speaks. Dito nyo maririnig yan sa Barangay Tayo. Ayan po, kamusta naman po tayo, Kags at Cap? Kung napapansin nyo lang po mga kabarangay, wala lang po si Kags Marie, pero hahabol po siya sa atin mamaya po sa atin. Hahabol si Kags Marie, kagaya ng mga pag-uusapan natin maya-maya lang na hinahabol, Cap, hanggang bago mag-Oktubre, ano. Pero bago yan, ano. Kaya ka nakapula Kags Butch. Kaya nga, nakapula tayo. Talagang malalim ang ibig sabihin ng aming mga callers ngayon. Okay. Nabalitaan niyo ba yung bago tayo, sige, bibitinin namin kayo ha, kasi importante rin ito no? Magkakalakip kasi. Opo. Nabalitaan niyo ba yung term extension proposal na inihain sa Kongreso last week? Na yung mga congressman bibigyan ng from 3 years na 1 term gagawing maging 5 years, 2 terms. Okay. So, bali may extension na ng 1 year, imbis na 9 years sila, kung makukumpleto nila yon, magiging 10 years yon. Yun ang resolution of both houses number 8, 2024 na inihain ni Congressman Angelo Marcos Barba. Opo. At ang dagdag nga po natin dyan, Kags Butch, ang gamit po na rason na naman ay the term is not enough nga daw po. Sa 6-year term extension ng barangay officials, according to Senate Bill 2629, sabi naman ay too short naman po ang 3 years. So ano po ba talaga ang dapat po nating pagbasehan para po abutin ng matagal po ang ating pagsiservisyo sa ating mga kabarangay? It leaves a bad taste in the mouth pag ang makikinabang kung sino po yung nagbabago ng batas. Para sa akin, opinion ko po yun. Kung alimbawa po na i-extend po na ang mga congressman ngayon at sinasabi na congressman po no, Kags Butch, ang pati ba senador? Congressman pa lang, sa Congress. Oo, narinig ko nga sa news yan. Sana ang makikinabang yung susunod, hindi po yung kung sino yung kung sino po yung nakaupo. Well, nasa kanila po yan. Sa akin naman, kay sera-sera, Kags Butch. Oo nga, mahirap naman kasi magsalita, no? Mga amo natin yung mga nasa taas no? Pero para din sa akin, Kap, if there is an example of what is a self-serving legislative measure is, ito na yun. Very self-serving yan. Kasi hindi tayo pwede magpasa ng batas na tayo may kinabang Especially kung term limits ang pinag-uusapan yung pag-upo natin. At ito nga, parang Chacha initiative na to. Actually, itong proposal na to, in-strike down Sinabi kaagad sa Kongreso na hindi nila papatulan yung anything na magkakaroon ng charter change o magagalawang konstitusyon. Kasi I don't know kung bakit final to na malapit na, pero charter change initiative to. Magagalawang constitution kasi bago mo mabago ang term ng senador o congressman, constitution ang babaguhin natin. So, I don't know kung pahiwatig yan sa mga pag-uusapan natin mamaya na mga term extensions. Yun, tama ka, Kags Butch. Medyo baka nga pahiwatig yan. Okay. Paramdam
Paramdam, oo. Pero again, nagbibiro lang ako kanina sa kulay namin ni Kap Dondon. Opo. Hindi ako, kita niyo naman pulang-pula ako. Nagmamahalan talaga ako ng lubos sa bayan. Ayan. Dahil nga po umuwi na po ang ating mga Olympic Ayan, athletes. yung Yan lang ating po mga talaga athlete. ang ating ano dyan. Sa SK May Opo. dapat dilaw. Opo, dapat po Para- nag-yellow ako. Para sa bayan. talagang Tama. Tama. flag po ng ating Philippines. Ay, pero congratulations din sa kanila. Yes, of At course. hindi lang yung... Homecoming po para sa kanila. Kasi nakakatuwa dahil nabigyan sila ng mga monies, alam mo na, pera, kanilang gantimpala. Pero yung honor na ibinigay ninyo, yun ang pinaka-importante. Oh, At yun sana lagi nating i-remember pag tinitingnan natin ang ating mga atleta. Yes. Intangible po yung honor. Hindi yun nasusukat ng pera ho yun. So, talagang nakakatuwa, nakakapangilabot kapag pinatutugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at nasa podium 1 o gold winner yung ating kababayan. Iba po yung feeling. Ito rin yung feeling no? Kasi minsan natatawa talaga ako sa mga Pilipino. Nakakatuwa talaga, no? Gold na, love life pa, intriga pa ang mga... Ikaw, SK, matanong pa sa SK. Halimbawa, ikaw, gymnast. Yan. Kala ko love life ni SK. Yun ang nga tatanungin ko Nag-gold ka, pero tinatanong ka tungkol sa love life mo. Anong, di ba? Anong iyong mararamdaman dyan? Opo, parang nadidiminish po yung efforts na talagang binuhos po nila sa sport na kanila pong sinalihan. Lalo na hindi naman po biro ang makasali po sa Olympics, hindi po ba? Madami po silang sakripisyo at pagod na ginugol po sa sport na sinalihan po nila at nire-representa po nila ang ating bansa. Correct. Huwag na natin dungisan sa mga love life o si nanay o si ganito. Hindi yung achievements nila ang ating... well, alam niyo naman yan. Yes. Napahapyaw lang natin yung ating mga atleta. Kaya po, again, congratulations po sa atin po mga pambansang atleta. Pero ngayon naman po, tungo naman po tayo sa medyo nakakalungkot po na balita, Kags and Kap. Isang kapitan po sa barangay Laquios, Arayat, Pampanga, patay po sa pamamaril nang hindi pa po matukoy na gunman, si punong barangay Mel Lumban. Pinag-aaralan pa po ng mga investigador kung ano po ang motibo ng pagpatay, pero ang sabi-sabi ng mga kabarangay niya ay nagbabalak raw po itong tumakbong vice mayor. Nakikiramay po kami dito po sa barangay tayo sa kanya pong naiwang pamilya. Alam mo, Kap, di umano ng politika. No? Pero SK Mike, kung maalala mo, siguro pang-5 o pang-6 na nating report na napatay na barangay official. Hindi pa natin nare-report yung nabaril. Kasi Kap, alam mo, dito sa Nueva Ecija, merong nabaril, hindi naman napatay, pero sugatan. So, hindi na po natin na-report. Yung kahapon, halos kasabay lang din ang pangyayaring ari. So, talagang ang politika, at parehong yung namatay last year, at yung namatay ngayon na taga Barangay Laquios, parehong taga Pampanga ng mga kapitan. So, again, mahirap sabihin na politika, hindi natin masasabi. Kasi, sa totoo lang, Kap, SK, wala pa namang nare-resolve na kaso na tinuro politika, tinuro random murder, may utang o love triangle, hindi natin talaga. Siguro ang masasabi lang natin na sa ngayon, sana matigil na ganun din naman ang message natin ng huli. Ayun nga po yung idadagdag ko pong katanungan dahil nga po ang nagagawa lang po ng kapulisan natin ay mag-speculate kung ano po yung dahilan ng mga ganitong insidente. Kap, kayo po ba, meron na po ba kayo nabalitaan ng mga kaso na naresolba na ganitong pangyayari o may nahuli na po ba? So ngayon, SK May, wala pa akong Kaya nga I want to make an appeal sa ating mga kapulisan. A humble appeal lang naman. Baka pwede ma-solve nyo itong mga gantong klaseng mga barilan, hindi lamang sa mga barangay officials, hindi lamang sa halos sa lahat ng mga nangyayaring ganyang kasamaan. Kasi para naman doon sa mga hindi ho naman tamang ilagay nyo sa kamay nyo ang desisyon kung sino ang gusto nyo mabuhay at sino ang gusto nyo mawala rito sa mundo. May proseso po kung may ginagawang masama ang isang nanunungkulan, ihabla. Pero wag ho sanang dumating sa puntong dahil sa politika, allegedly, o dahil sa kung ano pa bagay, ay
kikitil tayo ng isang buhay. May pamilya po yan, may mga anak. Merong mga pangarap din para sa mga anak na sa asawa at anak na nawawala. So, ako, sa totoo lang, SK Mike, Kags Butch, nasasaktan po ako kapag talagang nakakarinig po ako niyan. Lalo na siyempre doon sa mga kabaro nating mga barangay officials. Dahil, masakit po yun eh. Kaya, kami po ay sincerely nakikiramay sa kapitan ng barangay sa Arayan, Lakyos. Pampanga. Lakyos. Yun po. Ayan po, again po, we can only hope na sana po yung mga gantong kaso ay kung hindi man po mabawasan ay sana po ay mabigyan po ng hustisya. At ngayon naman po, punta naman po tayo sa medyo mas nakakatuwa naman po na news, pero ikalulungkot po ng ating mga kabarangay, pero joke lang po yan. Aprobado at in effect na po ngayong Agosto ang salary increase ng buong gobyerno po sa buong bansa. Ang nasabi pong increase takes effect this year at ang maganda po dito ay siya ay retroactive. Kasama na rin ang mga bonuses na tinaas. Malaki po ang increase at ano po ba ang masasabi po ninyo? Bakit po wala po ang 42,000 barangays sa Pilipinas? Ayan nga eh. Alam nyo kung bakit natin siningit yan at bakit natin pag-uusapan. Para malaman, alam nyo naman din, para lang to drive home a point na dapat ang Magna Carta ang pinag-uusapan talaga natin. Kasi kita nyo nga po to, nag-increase buong gobyerno, ang laki ng in-increase kasama ang mga bonuses nila. Retroactive pa, Kap. Retroactive for 1 year. So malaki ang matatanggap nila itong Agosto. Masaya tayo sa kanila, no problem. Dahil deserve po nila yon. Pero ano rin yung public service na hindi kinukonsider na gobyerno? Eh yan po tayo, ang barangay. Si ordinary tanod, si ordinary secretary, ang mga staff, si kagawad, si admin, si kapitan, wala ho tayong mga increase. At kung meron man, lagi pa tayong na hindi natin basta-basta mapapa-increase ang ating honorarium, not unless na nakatuon yan sa salary grade na binibigay din ng national government. Kung ano yun, kung ano yung salary grade dapat ng mga kagawad at ng mga kapitan. Kaya nga po, ako'y medyo kasi malungkot tong mga ilang araw sa akin sapagkat naghihiyawan ng mga hagawad at kapitan dito sa mga proposals na mamaya pag-uusapan natin ng mga extension na yan. Pero ang totoong dapat talagang pinagtutuunan natin ng pansin ang Magna Carta for Barangays Act. Sapagkat pag pumasa yan, hindi lang masaya ang mga elected, masaya ang mga appointed hanggang janitor ng barangay. Mabibigyan natin ng biyaya lahat. So, well, nagtaas na ang gobyerno pero ang barangay, ganun pa rin ang tingin sa atin. Hindi tayo regular government employees ng ating pamunuan. Ayun nga po, babalik na naman po tayo sa hindi po considered na regular government employees ang atin pong mga barangay officials. Ano po ba yung ibig sabihin niyan? Katulad ng sinabi po ni Kags Butch, wala po tayong salary increase, wala po tayong insurance, or kahit man lang kahit anong benefits po para sa ating mga barangay officials, maging yung mga free tuition po para sa mga anak po ng mga government employees na nag-aaral sa state universities. Wala din po ang ating mga barangay officials niyan. Kaya nakakalungkot po na every time na may mababalitaan tayong ganito, although we are happy for our government employees dahil nakakadagdag sa benepisyo nila, paano naman po ang atin po mga barangay officials who are working din po para po sa ating bayan? Susumilang po ka. Na bidang-bida ngayong eleksyonary ang mga barangay officials and employees. Sino ba unang hihinga ng tulong? Di ba? Sa akin, Kags Butch, SK Mai, let's do the math. Ang mga kapitan at ang kasama ang council, 42,000 po yan. Tama po ba? So kung 42,000 po ang barangays po dito sa atin, i-multiply nyo na lang ho sa 50 per tao. Sabihin, 50 persons ang bawat barangay na merong empleyado. So, lumalabas po ay 2.1 million po ang matutulungan yung mga tao. So, kung 2.1 million po yan, abay, pang party list na yan, pang
pwede na hong magdala ng isang senador ho yan. Ganun po yung ating ano dyan. At kapag natuloy nyo po yung Magna Carta, kasabay po nung syempre yung mga government employees, dati po akong government employees, kaya naiintindihan ko rin po, pero sana wag ho maiwan yung mga barangay employees. Meron naman ho kasi sa local government code kung ano po yung pwedeng mabigyan ng mga empleyado ng barangay. Meron din po mga benefits dun sa local government code pero hindi po sapat at hindi po lahat ng mga empleyado. So, kaya po hinihiling namin, sana matuloy po yung Magna Carta. Yung po muna sanang i-prioritize kasi ang dami mong makikinabang yun. Ano yun? Minimum ho yung 2.1M. Ang mako-comment ko lang po dyan, sana po ito po ang ipinapasa as priority bill. As sinusulong bilang priority bill. Alam mo na, SK, political season ngayon at mamaya malalaman nyo, kalkulado lahat ang galaw. At na-discuss na natin yan at yun na nga, nangyayari na naman ulit. Pero kapitanong ako, speaking of which, dun sa honorarium ng kasi may nagpapatanong din, naalala ko bigla. Pwede ba tayong magpa-increase ng sarili nating honorarium? Pwede ba tayo magpasa ng halimbawa, reso, anything na may increase ang ating honorarium? Sa ating barangay lang, halimbawa, tayong tatlo magkasama sa barangay natin. Kung ang pinag-uusapan po ay sa mga kagawad at kapitan, pwede naman po. Pero may dalawang klaseng factors. Una muna, supposedly, ang makikinabang yung susunod. Okay? Pangalawa, meron pong kung yung resolution o ordinance na gagawin nyo para maitaas ho yung sweldo, ang makikinabang po yung susunod na barangay council. So, tapusin mo na election. Paano kung matagal yung election? Oo nga. Di ba? Paano kung 2029? Meron naman pong nasa DBM circular na pwede rin hong gamitin. Hindi ko lang memorize yung circular na yon. Pero pwede hong gamitin yun. Pagtaas nung Pero po, madalang din yan mangyari kasi unang-una self-serving tsaka sa next na batch, di ba? Pangalawa, meron tayong sinusundan na salary grade. Yes. Sa national din. Hindi pwedeng tumaas Hindi pwedeng tumaas doon Hanggang doon ka lang. Kaya pagka na-max out mo yun, na-maximum mo na, halimbawa, buong Paranaque, noon, nung time ko, 2013, 14, 15, 16, hanggang 18, ang nagsimula ako sa 20,500, natapos ako ng 22,500. Hindi naman kami nagpapa-increase Ang national din ang nagdidikta. Or ang local government ba? Anything, basta ipapatang yan o ipapantayan sa salary grade na inimpose ng national government. Kaya hindi rin basta-basta makapagpasa ng honorarium na mas mataas ang barangay ni Cap kaysa sa barangay namin. Malabong mangyari yan. Dapat the whole city ang mangyayari. Ayan po, maraming salamat po dyan, Kags Butch at Cap. At tutuloy-tuloy po natin ang atin pong usapan sa atin pong next segment. Kaya wag po kayo aalis mga kabarangay dahil mainit-init po na topic at usapan ng ating pag-uusapan sa second segment, which is graft and corruption. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.